Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayong lahat ay tinipon ng Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin at atin ding pagmamahal sa Kanya. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. At napakaganda na sa ikawalong araw ng ating pagnonobena ay ating ding ipinagdiriwang ang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating altar at simbahan. At ako po ay nagpapasalamat kay Father Godwin, Father Robbie sa paanyayang ito at hatid ko sa inyo ang pagbati at panalangin ng mga taga-Bataan. At ako ay nagpapasalamat na maging kabahagi ng pagdiriwang natin ngayon. At napakalaki na talaga ng pinagbago ng simbahang ito. Masabi ko na saksi ako mula nang ito ay naisip at napagdesisyonan na gawing parokya. Ewan ko, sino ba rito ang nandito na nung sinimulan ng parokyang ito? Taas ng kamay, yan. Yan ang mga pioneers, no? Ang mga veterans. No? At naalala ko noong pumunta kay Cardinal Sin noon upang hilingin na gawing parokya ito. At nang pinili ni Cardinal Sin ang Mary Mirror of Justice dahil gusto nga niya ay iba naman. No? Nakalimutan ko na kung ano yung dating patrona, Fatima. No? Kaya sabi ni Cardinal, ang dami ng Fatima. No? Iba naman na pamagat ng ating mahal na ina. At ang katangi-tangi, ewan ko kung ito lang ba, Father Godwin, sa buong Pilipinas ang Mirror of Justice na parish. No? So kayo lang, ang very unique. No? At yun nga, at minabuti niyang ipagawa, no? At bilang handog niya sa parokyang ito. At mula noon, nakita natin ang paglago, pagganda, at pagbunga ng pamayanan. Dahil ito na rin sa pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka lalo ng Diyos. At lalo tayong pagpapalain ng Diyos kung maalala natin ang napakagandang paalala ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Hinahanda rin ng simbahan ang mga sandaling ito dahil sa linggo bukod sa kapisahan ng ating parokya ay papanik na ang Panginoon sa langit. Babalik na siya sa langit. Kaya para bagang itong panahon na ito ay panahon ng may tinatawag tayong separation anxiety ba? Nakaranas na ba kayo ng separation anxiety? Ako po nung paalis na ako dito sa Maynila noon ay ganun yung pakiramdam ko dahil 25 taon akong pari dito sa Maynila at ako'y malilipat na sa Bataan. Nandun yung halong pangamba, lungkot, pero may saya din, no? Na hindi mo maipaliwanag. Ganun yung nararamdaman ng mga alagad. Dahil matapos na mabuhay na muli ng Panginoon, akala ng mga alagad, panalo na, ito na. Akala nila, wagi na sila dahil nabuhay ng muli ang Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, aalis din siya. Kaya siguro pakiramdam ng mga alagad, bakit ganun? Kala namin, tapos na. Nung ipinako sa krus, nabuhay na maguli, tapos na yung mga paghihirap. Pero ngayon, nagsasabi ang Panginoon, may kalumbayan pa rin mangyayari. May paghihiwalay pa rin mangyayari. May kalungkutan pa rin mangyayari. Ngunit iba na dahil nga muling nabuhay ang Panginoon. At ito ang magandang paalala sa bawat isa sa atin. Opo, may mga pagkakataong may kalumbayan, may kapighatian, may animoy pagkatalo. Pero dahil muling nabuhay ang Panginoon, dahil bumalik siya sa Ama sa langit, tiyak na tiyak ang tagumpay ng Diyos.
dadaan lang tayong lahat sa sinasabing ang pagsubok at kapighatian. Kanina kinukwento ko po kay Father Godwin na ako po ay nagpa-check up, no? Physical check-up, medical exam. At naalala ko noon, may isang paring mas bata sa amin na nung siyang nagpa-check up, no, ay ang daming mga gamot na ibinigay sa kanya. At sa katunayan ay inischedule na siya ng operasyon. Kaya't nung dumalaw ako sa kanya, sabi ko, anong nangyari sa'yo? Mas bata ka sa amin. Nangiti siya, sabi niya, inuna ko yung saya kaysa tiis. Kaya ngayon, tiis na ako. Ganun lang naman daw pala, mga kapatid sa buhay. Ang tanong lang lahat naman tayo may tiis at saya. Pero ang tanong, anong gusto mong unahin? May mga taong inuuna nila ang saya. Kaya pagdating ng panahon, ang kailangan nilang harapin, tiis. Saya. Kaya yung iba, anong gagawin? Magbubulakbol, magalamierda, magagagastos, kakain ng kung ano-ano, kahit anong gusto gawin, iinom, sunod sa luho. Saya ka agad. Kaya pagdating ng panahon, ano ang kanilang haharapin? Tiis. Kaya na, andyan na ang mga utang, nandyan na ang sakit, nandyan na ang lahat ng gulo. Samantalang may mga ibang tao, ayun, nung estudyante, lahat nagbubulakbol, ikaw, nag-aaral, nagtitiis. Lahat naglalamierda, gastos ng gastos, ikaw, tipid ng tipid. Nagsusumikap, nagtsatsaga. At minsan, aminin natin, nalulungkot tayo dahil para bagang tayo yung napabayaan, tayo yung naiwan. Pero pagdating ng panahon, ikaw naman ang magsasaya. Kaya, mga kapatid, lahat tayo, dadaan sa yugtong yun. Tiis at saya. Ang tanong, anong inuuna mo? Unahin mo na yung tiis para di kalaunan maranasan mo ang saya. At di ho ba mga kapatid, ito din ang pinakadiwa ng ating ipinagdiriwang sa altar. Ano ho ba ang pinagdiriwang natin lagi sa altar? Ang banal na misa. At ano ba ang banal na misa? Ang pagsaalaala ng pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang tinatawag nating Misteryo Paschal. At sana nga, kaya nga sabi ko mga kapatid, tuwing nakikita natin ang altar, tuwing tayo nagsisimba, ipinapaalala sa atin ang dalawang hiwaga ng buhay, ang tiis at ang saya. Tuwing nakikita natin ang Panginoong Jesucristong nakabayubay sa krus, kaya kanina nakita nyo po, umikot ako, inisensuhan ng mga krus na haligi ng simbahan. Para bagang sinasabi sa atin, yan, dyan nakatindig. Pag tinanggal nyo ang mga poste, magigiba ang simbahan. So saan nakabatay ang mga poste, ang haligi ng simbahan? Sa krus ni Kristo. At ano ba ang krus ni Kristo? Ang kanyang pagpapakasakit. Kaya kapag dumadaan tayo sa pagkakataong may pagpapakasakit, huwag tayong mangamba. Dahil kung kasama natin ang Panginoon, katulad ng mahal na ina, na sumama sa Panginoon hanggang sa paanan ng krus, ngayon naman, kasama siya ng Panginoon sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Kaya, huwag kayong malito kung minsan, aminin natin, kaya nga sabi nga ng Panginoon, nalulungkot tayo, nagagalak ang sanlibutan. Kasi nga yung mga iba sa sanlibutan, inuuna ang saya. Pero mga kapatid,
Huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil anuman ang mangyari, mananaig ang katarungan, ang katotohanan, ang kabutihan at kapayapaan ng Diyos. Minsan, sa bayan natin, aminin natin, nalulungkot tayo, lalo na ngayon, para bagang yung may kapangyarihan lang ang nakakaalpas. Yung may posisyon lang ang nakaliligtas. Ikaw, siguro, hindi ko po sinasabing mabuti yung kumukuha, pero yung nagnakaw lang ng ilang piraso dyan sa palengke, yung nahuli lang ng kumuha ng ilang delata, kulong. Wala nang paliwanag. Yung iba nga, hindi nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag, diligpit na lang. Samantalang, pag may kapangyarihan, kapag may koneksyon, parang kay tagal ng katarungan. At minsan, aminin natin, napapailing na lang tayo, natutokso na rin tayong sumanib na lang din kaya sa ganun. Gumaya na lang kaya tayo. Total, yung mga mandaraya, mga magnanakaw, mga sinungaling, nakakalusot. Doon na lang kaya tayo. Unahin na lang kaya natin ng saya. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, darating din ang panahon, haharap sila sa pagtitiis. Dahil haharap tayong lahat sa Diyos. Kaya wag tayo mawawalan ng tiwala at pag-asa sa pamamaraan ng Diyos. Kaya't nakita natin sa unang pagbasa sa San Pablo, tuloy lang ang buhay. Kahit pinahihirapan siya, kahit inuusig siya, kahit na minsan hindi niya makita yung bunga ng kanyang ginagawa, tuloy lang ang buhay. Tiis lang. Dahil alam niya, darating ang panahon, kasiyahan naman, kagalakan naman ng Diyos ang kanyang tatanggapin. At yun ang lagi nating ginugunita sa misa. Kaya pag nagsisimba po tayo, yung mga tinitiis natin sa buhay, iangat natin, isama natin sa pag-aalay ni Kristo. Hayaan natin yung ating pagtitiis ay madamay sa pagtitiis ni Kristo upang sa takdang panahon, ang kasiyahan naman ni Kristo ngayon ay maging kasiyahan din natin. Huwag nyo nang tignan yung iba. Hayaan nyo silang magsaya ngayon. Hayaan nyo silang magtatakbo ngayon. Hayaan nyo silang kala mo makakaalpas. Darating din ang katarungan, ang katotohanan, at kapangyarihan ng Diyos. At tayong mga Kristiyano, yun ang ating pinangahawakan. Sa altar na ito, yan ang ating inaalala. Ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung meron man taong nakasaksi nito, walang iba kundi ang mahal na ina. Ang daming niyang tiniis na inuna sa buhay. Pero nasa na siya ngayon? Nasa kasiyahan na siya ng langit. Kasama na siya ng kanyang anak. At tayo din, inaanyayahan niyang tumahak din sa landas na iyon. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal natin na tuwing tayo'y nagdiriwang sa altar ng Panginoon, na tuwing tayo'y nagsisimba, nagdiriwang ng banal na misa, ating huwag makalimutan, may tiis sa buhay, pero may saya kay Kristo. Amen.
Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay nakamit, at sumaatin ang langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam ng isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa pinanganak na sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.